Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasyasat worldwide. Welcome back sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel at dito pa rin sa aking page, Lakay Siyasat Journal. Ngayon ay magbibigay ako ng isang talakayan sa loobin sa isang paksa na pinamagatan kong scholarship para sa mga anak ng Barangay Tanod. Isang makabuluhang panukala para sa lalawigan ng La Union at sa buong bansa. Yan ang ating paksa. Actually, this is in relation to the article being published by yours truly sa aking Facebook, particular doon sa Kalupunang Mananaliksik at Mamamahayag ng Pilipinas Inc. FB Group. Ito yung Facebook group natin. So, this time I would like to share and further discuss the matter. Kasi ito yung proposed educational assistance measures for deserving barangay tanods na isinusulong ni Bukal Attorney Rapon sa lalawigan ng La Union. Palakpakan niya natin si Attorney. Actually, ang tagal ko nang naririnig yung pangalan ni Attorney Rapon. Kapag mag-renew ng license yun sa La Union, yung mga motor, mga lisensya, sa kanya yata yung law firm dyan. Kaya bukang bibig siya, Attorney Rapon. At saka napakatalino daw itong abogado na ito, bukal na ito. Actually, nakita ko na siya ng isang beses nung siya ay nangangampanya doon sa tuktok ng bundok dito sa aming bayan. So, first time na nag-meet kami, kasama niyo yung aking pinsan, si Insan Butog. Siya yung nagsama sa kanya na nangangampanya. No? Ang diskarte niya nung nangampanya siya, baryo to baryo campaign. At tinira niya pa yung bundok doon sa malapit sa barangay namin. Kaya manifestation yun na talagang masipag itong bukal na ito. Mabuti naman nanalo. No? At siyempre, binoto ka siya. Kasi sabi ko sa kanya, no need to campaign me, attorney. Automatic na yan. Pare-parehas lang naman tayo. So moving forward, ako kasi bilang isang mamamayan na matagal nang nagsilbi sa larangan ng seguridad, kursunada ko ang ganitong programa, ganitong inisyatibo. No? Ganitong proposed law or ordinance. At sana ito ay maaprobahan sa lalong madaling panahon. Kung hindi man sa buong bansa, kahit dito na lang sa La Union, no? Naway backupan ito ng ating magiting na Vice Governor. At siyempre ang ating ama ng lalawigan na si Super Mario ng Ilyo. Kasi alam naman natin na nung nakilala naman natin ang ating gobernador, nag-aaral pa tayo dyan sa lalawigan ng San Fernando. So talagang na yan, bukang bibig na yan na talagang magaling magserbisyo. I think he was the EBC president that time ng mga barangay dyan sa La Union nung nag-aaral tayo. So, anyway, mga kababayan, ang mga tanod kasi ay naglilingkod na na force multiplier or peacekeeping forces, di ba? Seguridad, para sa seguridad sa bawat barangay. Kaya nararapat lamang na magkaroon sila ng mas malaking suporta, benepisyo. Siyempre para sa kanila at saka sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Palakpakan niya natin yung mga barangay tanod sa La Union. Kasi, guys, hindi man sila regular na pulis, di ba? Kaya force multiplier. Napakahalaga ang kanilang papel, di ba? Kasi community peacekeeping force nga sila in general, di ba? At katuwang definitely ng pulis, ng LGU sa pagpapanatili ng peace and order sa bawat komunidad. Ang tanod ay nasa frontline ng isang barangay. Frontliner sila, di ba? Siya ang unang nakakakita ng kaguluhan o insidente.
Siya rin yung unang nagre-responde sa mga gulo o insidente. Siya rin ay maaring o nagsasagawa ng traffic, di ba? Nagpapatupad ng batas trapiko sa mga schools, sa mga barangay road, at saka sa lahat ng kalsada sa komunidad. Responder din siya pagdating ng emergency cases. Alam naman natin Tanod, nandyan si Tanod, nandyan si Chief Tanod. At higit sa lahat, siya yung is-all ni Apo Kapitan sa barangay. When we say is-all purpose yun, staff all. Diba? Assistant yan ni Kapitan, kasi executive din yung Tanod. May tuturing na sa executive. Siya yung all the time na napapakinabangan ni Kapitan sa lahat ng mga utos, di ba? Para sa ikakaunlad ng barangay. Kaya talagang napaka-importante ang mga responsibilidad at duties na ginagampanan ng mga tanod. Kaya naman, ang pagbibigay ng ganitong pagkakataon at pribilehyo sa mga tanod, lalong-lalo na sa kanilang mga anak upang makapag-aral, ay isa itong investment, hindi lang doon sa kanilang pamilya, bagkus sa komunidad din. At siyempre sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Di ba? Isa itong investment. Kaya nga, napakahalaga at sana nga maisabatas itong educational assistance for deserving barangay tanods sa La Union. And you know guys, kapag maisakatuparan ang ordinansa ito, provincial ordinance na ito, maisabatas, ang ganda, maraming epekto na magaganda sa ating lalawigan. Una, siyempre sila, yung tanod, mamomotivate ang mga yan na magtrabaho. Diba? Kasi high moral sila. Diba? Lalong magiging maayos at mahusay ang kanilang pagsiservisyo. Kasi high moral sila, masipag sila, lalo silang sisipag. At pangalawa, yung pagpapahalaga nila sa barangay at saka doon sa peace in order, di ba? Lalong umigting kasi siyempre responsibility, dinagdagan mo yung responsibility na yun, magiging commitment yun. Kaya kahit hindi na peace in order, di ba? Gagalaw yan pag utusan ni Kapitan, di ba? So, ikaw naman barangay kapitan, huwag naman yung lahat iutos mo. Baka pati yung pagbili ng pangsyat, di ba? Pangbili ng gin, inuutos mo pa sa tanod. Pero nangyayari yan. Di ba? Kaya nga is all ang barangay tanod. Talagang napakalaki ang silbi ng barangay tanod sa bawat barangay. Pangatlo, siyempre, pag magkaroon na ng scholarship program, mas maraming pagkakataon, di ba, na makapag-aral, may mga anak ng mga tanod na magiging profesional. Siyempre, uunlad, pag nangyari yon, magkakaroon ng trabaho, uunlad ang kanyang pamilya, makakatulong sa komunidad, makakatulong din sa gobyerno pag nagtrabaho yan. Di ba? At ang pang-apat, siyempre, yung cycle of poverty, kahit paano, di ba, ma-alleviate yung poverty. Kasi kahit paano, dito sa probinsya sa La Union, di ba, ang daming mayayaman, pero hindi rin natin maipagkaila na may mga mahihirap na kagaya natin. Kaya, definitely, makakatulong ito. Okay, so, you know guys, itong idea na ito, itong panukala na ito, actually, hindi ito first time kong narinig. May may proposed bill, may house bill dyan sa Kongreso. No, aktibo pa ako sa media. Parang that was 2010. Di ba, may ako, sunod-sunod nga ito No, kaya nga chinik ko, kasi talaga naman aware ako dito. Hindi ko na nga lang alam kung anong nangyari na. Parang hindi na ito natuloy at nakaligtaan na ibalik. Kasi sunod-sunod ito na iprinopose dyan sa Congress. Una, yung House Bill 5063 noong 12 Congress. Noong 13 Congress, meron din House Bill 1443. Noong 14 Congress, House Bill number 4 ito. Lahat yan tungkol sa scholarship at kapakanan ng barangay tanod. Ang problema,
eh, napunta sa wala. No? So, shout out sa ating mga magigiting na congressmen. Di ba? Baka naman kung pwede, bawasan nyo na yung mga bonus system nyo dyan. Di ba? Yung mga... Iwan ko. Bawasan nyo na. Dalhin na lang dito. At least, napunta sa laylayan. Mapapakinabangan pa natin. No? Malaking tulong ito sa ekonomiya ng ating bansa. No? Maliban doon sa matutulungan natin itong mga tao na ito, makakatulong din ito sa ekonomiya. Kasi, napakahalaga guys na magiging national ito. Itong panukala na ito. Kasi magkakaroon ng kapag nagkataon kasi, magkakaroon ng standards. Di ba? Magkakaroon ng sistema na pangkalahatan. No? Unang unang rason na mas maganda na ito ay maging national na batas, siyempre yung benepisyo kasi ng bawat barangay tanod nationwide. Di ba? Ay magiging pantay-pantay. At siyempre magkaroon ng ng national framework, 'di ba? Ma-standardize kagaya ng qualification ng scholar, requirements, duration ng scholarship ng mga anak, yung covered ng medical expenses, educational expenses, yung selection process, yung monitoring doon sa implementation ng program na ito, at saka of course importante, hindi pwedeng mawala yung source of funding. Yan, importante yan. No, sana maging national ito kasi ang daming pera ng Pilipinas. Mali-malita nga di ba? So, dapat magiging national ito. Pero kung hindi man, sana dito sa La Union. Anyway, malilinawan kayo as we go on. Number 2, na rason. Siyempre, mas marami pamilya ang makikinabang. Di ba? Don't you know guys, that as per DILG, there are 277,744 barangay tanods all over the country being deployed in 42,010 barangays. So you can imagine how many beneficiaries of this initiative kapag ito ay nagawang national law. Ang dami ang dami makikinabang talaga. At definitely magkakaroon ng mas malakas na social contract sa barangay level. Kasi kapag nakita ng isang barangay tanod ang kanyang kahalagaan, hindi lang yung ginagamit siyang dekorasyon o kung saan inuutos-utusan dyan, makita niya na mahalaga din pala ako kasi nabigyan ako ng ganitong benepisyo, siyempre lalakas yung tiwala niya sa institusyon. At kapag nangyari yun, siyempre lalo siyang magiging kapakipakinabang sa lipunan o doon sa barangay. So, ang sarap isipin, di ba? Ang mga magagandang epekto kapag ang panukalang itong provincial ordinance na to ay nagiging national law. But of course, meron din tayong dapat pag-ingatan dito if ever. No? Kaya nga, ganun din dito sa panukala ni Bokal Rafon. Kasi, kailangan magkaroon ng malinaw, patas at transparent na implementing rules. Yung IRR ng ordinansa na yan. Implementing rules and regulations. Una, ito, banggitin na rin natin. Nandito na rin. No, magiging malinaw kung sino yung kwalipikadong tanod. Importante kasi yun Dapat malinaw din kung ilang anak ang dapat maging iskolar. Kasi hindi naman yata pwede na lahat dapat may limit, may kuta. Di ba? Dapat malinaw din yung academic requirement. Siyempre, kailangan din yon yung requirement. Bagamat sana hindi masyadong mataas, di ba? Din yung socio-economic criteria in case na limitado ang pondo. No, alam naman ng LGU yan kung paano gagawin. At definitely, kailangan protektahan yung programa labang sa palakasan system, nepotism, at higit sa lahat yung political patronage. Hindi yung kung sino lang yung tanod na mas malapit sa banga. Di ba? Huwag gamitin ito para ano bang tawag doon? Hawakan sa liig yung ating mga tanod. Pero kahit ano naman gawin natin,
'Di ba? Kahit wala ito, talagang hinahawakan ng ano, which is understandable naman kasi hindi naman pwedeng kapitan ka, hindi mo mapasunod yung tanod mo, 'di ba? Dapat hawak mo sa leeg, 'di ba? Para makapagtrabaho siya ng maayos. Ang masamang implication lang nun is kung yung kapitan loko-loko. Yun yung problema. Ginagamit yung mga tanod sa loko-loko. Pero pag ginagamit yung mga tanod sa tama, ay kapaki-pakinabang yung ating mga tanod. Di ba? At saka, pang-anim, di ba yung maging scholarship, hindi lang yun. Ito yung sinabi natin, malapit sa banga. Di ba? Hindi porkit kilala ng opisyal, yung pamilya, di ba? Yung close, yung pamilya, doon na lang pipili. Hindi dapat ganun. Di ba? Dapat mapunta sa kwalipikado at tunay na nangangailangan. Di ba? Itong scholarship program na ito. So, in other words, transparency is the key. Di ba? So, dito ay transparency. Kailangan malinaw doon sa implementing rules and regulations. In this case, or in this way, maiwasan yung tanong ng mga tao, alam mo naman, lalo yung opposition, di ba? Namimili nila, turo-turo na lang, di ba? Sino ang pinili at bakit siya pinili? Importante kasi yun. No? Para maiwasan yung sabi-sabi at kiso-kiso ng mga nasa opposition naman na si Kapitan, di ba? Basta-basta namimili na lang. No? Which is, siyempre, kailan nating iwasan yun. So, kasi, siyempre, ang scholarship program, pag ganito, na transparent, mas kapanipaniwala. Di ba? Mas kapanipaniwala ang dating sa lipunan at komunidad. Kasi, siyempre, lahat ng, or bawat qualified families ay nabigyan ng patas na pagkakataon. Kaya ito, napakaganda itong itong panukala ni Attorney Rafon, di ba? Loaded din ito. So, kapag naisak katuparan ito sa lalawigan natin dito sa La Union, ay sigurado na magiging modilong programa ito na maaring pag-aralan at sundin ng mga iba pang lalawigan. Hindi lang ko sigurado kung mayroon ng ibang lalawigan na gumagawa dito. Pero, siyempre, sana gusto natin na dapat tayong mauna, di ba? So, kasi kaya na sinasabi ko na kung hindi man sa Pilipinas maisabatas, kahit dito na lang sa La Union, hindi naman ako makasarili, pero at least kasi magiging pilot pilot area, dahil pag napatunayan dito sa La Union na epektibo, di ba, at sustainable itong programang ito, siyempre, definitely, this will serve as an inspiration to other provinces. Di ba? Nagayahin. Much more, maiisip ngayon ng ating mga congressmen at mga senador na, oy, Oscar Kilo pala, di ba? Baka magiging daan na ito na gawing pambansang batas. Di ba? Kasi nakita naman natin na hanggang 14 Congress na putol, ilang Congress na tayo ngayon. Di ba? So, ibig sabihin, pinabayaan na dahil siguro nagsawa na yung proponent dahil hindi naman na-approve. Di ba? Palakpakan niya natin yung proponent ng mga House Bill na yan. Sana, nandyan pa yung mga congressman na yan. Ulit-ulitin nyo, huwag kayong magsawa kasi napakahalaga yan. Palakpakan natin. At sana dito sa La Union, di ba, ilaban ni Attorney Rafon ito at again, nakakahiyang manawagan sa ating kasi hindi na natin kailangang manawagan. Kilala natin yung mga nakaupo, kilala natin yung ama ng ating lalawigan, madiskarte yan at magaling magserbisyo. Hindi tayo nagsisip-sip dito, pero talagang kilala natin kasi siyempre dyan tayo nag-aaral sa San Fernando. Nasubaybayan natin yung ni Super Mario, yung leadership niya. Siyempre, 4 na taon tayo na nandyan sa San Fernando. So, mula La Union, di ba? Maaaring magsimula ang idea. Di ba? Kaya, magiging modelo tayo kung sakasakali. Di ba? Kasi, nagsimula sa La Union. Di ba? Napakalaking prestige yun sa atin. Pero higit sa lahat, yun yung sinabi ko,
ano tayo long term kasi yung sinasabi natin na sana magiging pambansang batas. Pero kahit hindi mo na, di ba? Sana dito sa La Union para sa mga Ilocano, no, lalong-lalo na yung mga barangay tanod. Ang dami, hindi natin alam yung kung ilan yung barangay tanod sa La Union. Sana ang provincial ordinance na ito ay maaprubahan para makinabang yung ating mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga barangay tanod dito pa rin sa ating lalawigan. Hanggang sa muli.